Alam mo, para sa iyo na sumusubaybay sa kasaysayan, mayroon tayong isang napakalaking misteryo na bubuksan sa ating masusing pagtalakay para sa araw na ito. Kasi isipin mo ito kapag nagbabasa ka ng talambuhay ng isang sikat na hari o kaya pinuno mula sa unang panahon, mayroon kang tiyak na inaasahan agad sa mga unang pahina pa lang eh. Oo. Inaasahan mo na puro pagbubuhat ng sariling bangko ang mababasa mo dyan. Exactly. Inaasahan mong mababasa yung lahat ng detalye tungkol sa sarili nilang kadakilaan, di ba? Yung mga kwento ng mga naipanalo nilang giyera, mga pinabagsak na imperyo, mga naglalakihang palasyo na itinayo nila, at kung paano sila kinatakutan ng lahat ng mga kaaway nila. Tama yan. Kasi ang mga sinaunang tala na yan ay halos palaging nagsisilbing parang naglalakihang monumento para sa ego ng mga pinuno. Ang pangunahing layunin talaga ng pagsusulat noon ay para masiguro na yung hari ang bida sa sarili niyang bersyon ng kasaysayan. Wala silang interes na itaas ang pangalan ng iba lalo na kung ang taong iyon ay mukhang mahina. Correct. Kaya paano natin ipapaliwanag yung isang serye ng mga personal na tala-arawan, kumbaga mga awit at tula na isinulat mismo ng isang sikat, matapang at kinatatakutang hari ng Israel, si Haring David. Pero ang nakasulat doon ay tungkol sa matinding pagdurusa, kahiyan at pandaigdigang tagumpay ng ibang tao. At ang mas nakakabaliw pa mula sa mga nakalap nating sources, isinulat niya ito daan-daang taon bago pa man mangyari yung mga kaganapang inilalarawan niya. Yung nakakabigahani talaga dito ay kung paano direktang kinokontra ng mga tekstong ito yung pamantayan ng sinaunang mundo. 'Di ba kapag binasa natin yung mga tinatawag na Messianic Psalms, tila may isang napakakomplikadong plano na ibinubunyag piraso bawat piraso sa iba't ibang henerasyon at sa ilalim ng magkakaibang manunulat. Grabe, di ba? At yan ang misyon natin ngayon. Para sa iyo, susuriin natin kung paano nabuo ang konseptong ito mula sa iba't ibang sinaunang dokumento at teksto sa lumang tipan. Pero, teka, bago natin himayin si David at yung kanya mga controversial na kanta, kayaan muna nating intindihin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Mesiya. Madalas natin itong marinig sa kultura natin ngayon pero para sa mga sinaunang tao, ano ba ang eksaktong hinihintay nila? Ang magandang simula yan ang pinagmulan kasi ng salitang Mesiyas ay nagmula sa salitang Hebreyo na Mashiach na ang literal na ibig sabihin ay ang pagpapahid ng langis. Sa sinaunang kultura ng mga Israelita, hindi ito simpleng pagpapahid lang ng ointment na ginagawa natin para sa kalusugan o sa spa. Isa itong napakasagradong ritual ng pagtatalaga. So parang consecration siya. Oo, gano'n na nga. Kapag pinahira ng langis ang isang pare o kaya isang hari o kahit nga yung mga pisikal na kagamitan sa loob ng kanilang tabernakulo, ibinubuod sila mula sa karaniwang gamit. Binibigyan sila ng isang natatangi at banal na tungkulin, kumbaga nagiging pinahiran ng Panginoon sila. Okay, guess. Kaya kung ang pinihiran ay isang pangkalahatang titulo lang pala para sa mga pari at hari noon, kailan nagbago ang kahulugan nito upang maging isang inaasahan para sa isang partikular at nag-iisang tagapagligtas? Dahil kung titignan natin yung mga pinakaunang pahiwatig sa ating mga sources, wala pa silang malinaw na hari na inaabangan eh. Diba nagsimula ito sa isang napakalabong pahiwatig sa Genesis 3:15 pagkatapos mismo ng pagbagsak ng tao sa Hardin ng Eden. May binanggit doon na isang supling ng babae na dudurog daw sa ulo ng ahas, pero wala pang detalye kung sino siya. Mapapansin mo talaga dyan na mula sa malabong pahiwatig na yan na sumasaklaw sa buong sangkatauhan kasi di ba lahat naman tayo ay supling ng unang babae, unti-unting kumipot yung mga detalye. Makalipas ang maraming henerasyon, ang pangako ay nilimitahan. Ipinangako kay Abraham na sa pamamagitan lamang ng kanyang supling, papalain ng lahat ng pamilya sa buong mundo. So, mula sa billion posibleng tao, naging eksklusibo ito sa pamilya ni Abraham.
At pagkatapos, lumiit pa ulit ang saklaw mula kay Abraham, bumaba ang pangako kay Jacob, at pagkatapos ay ginawang particular sa isang tribo lamang mula sa 12 anak ni Jacob. May ibinigay na hula na ang setro daw ng pamumuno ay hindi aalis sa linya ni Judah. Totoo yan. At ang mekanismo ng mga pagbabagong ito ay may napakalaking epekto sa geopolitics at lipunan ng mga sinaunang Israelita. Kasi isipin mo, kapag pinaliit mo yung pag-asa mula sa buong mundo papunta sa isang partikular na tribo, bawat pinuno mula sa tribo ni Judah ay nagiging sentro ng atensyon. Tinitingnan nila ng maigi ang bawat isa at nagtatanong, siya na ba ang magdadala ng tagumpay? Oo nga no, lahat ng mata nasa kanila. Eksakto. At nang sabihin ni Moises na may darating na propeta tulad niya na direktang kakausapin ng Diyos, nagsimula nilang pagsamahin yung ideya ng isang hari at isang tagapagdala ng salita ng Diyos. Alam mo, habang pinag-aaralan ko yung unti-unting paglilinang ng mga detalyeng ito, naisip ko yung proseso ng paggamit ng binalumbong lente o binoculars. 'Di ba, kapag unang beses kang sumilip sa binoculars, napakalabo ng lahat eh. Puro anino at malalaking hugis lang ang nakikita mo. Katulad noong hula tungkol sa supling ng babae na tatalo sa ahas. Pero habang unti-unti mong iniikot yung focus dial, mas nagiging partikular yung detalye ng imahe. Nakikita mo na yung linya ni Abraham, pagkatapos ay yung tribo ni Judah, nagkakaroon na ng hugis ang muha. Magandang analogy yan. Talagang nagfo-focus yung lente. 'Di ba? Pero may tanong ako dyan eh. Kung nabubuhay ka noong panahon ni Moises na nakatingin sa malabong lente na ito, alam ba talaga nilang iisang tao lang ang tinutukoy ng propetang ito at ng haring may hawak ng setro mula kay Judah? Sa mga unang yugto, malamang hindi malinaw kung nauunawaan nilang iisa lamang ito. Marahil ay iniisip nilang magkakaibang tao ang lilitaw para punan ng mga tungkuling yon. Kasi ang pagkaunawaan na ang haring iyon, ang propetang iyon, at ang supling na dudurug sa kasamaan ay iisang individual lamang, ay nangangailangan ng mas matalim na pag-focus ng lente, na hindi pa talaga dumarating sa kanila nung panahong iyon. At kung nararamdaman mo yung pakiramdam ng nag-aaral ng isang bagong paksa, alam mong sa una ay puro hiwa-hiwali na yung na piraso lang ng informasyon ang hawak mo, di ba? At medyo nakakalito siya. Pero napakasarap sa pakiramdam kapag nag-connect-connect na ang lahat at naranasan mo na yung iyong aha moment. Dito natin makikita na bumilis ang pag-ikot ng lente noong pumasok sa kasaysayan si Haring David. Mula sa buong tribo ni Judah, ang pangako ay itinuon sa isang napaka-partikular at walang hanggang linya ng mga hari. At ang paglipat na ito ay naganap sa pamamagitan ng tinatawag nating Davidic Covenant o ang tipan kay David. Yung pangako kasi ng Diyos kay David ay hindi lamang nakasentro sa isang matagumpay na pamumuno sa sarili niyang panahon. Nakasaad doon na ang kanyang trono at kaharian ay itataguyod magpakailanman. Ipinako nito ang pagkakakilanlan ng Mesiya Mula ngayon, kailangan na siyang manggaling sa sariling dugo at angkan ni David. Walang ibang pamilya ang pwedeng mag-claim ng posisyong ito. Okay. Himayin nating mabuti ito, Dahil mayroon akong matinding pushback dyan. Kasi di ba si David ay hindi lang isang karaniwang hari. Siya ay isang kilalang mandirigma na dumanas ng napakaraming pisikal at emosyonal na hirap. Tumakbo siya, pinagtaksilan siya, at nagtago pa nga sa mga kuweba para iligtas ang buhay niya mula sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Oo, dumaan siya sa napakaraming matinding pagsubok. Kaya nga so paano natin nalaman na yung mga kanta niyang puno ng mga kaaway na umaatake sa kanya ay hindi lang isang literal na personal diary entry? Bakit pinipilit ng mga scholars sa mga sources natin na tungkol ito sa isang darating na Mesaya? Magandang punto yan. Kasi kung titingnan lamang natin ang emosyon ng mga kanta, madaling isipin na nagpapahayag lang si David ng kanyang personal na trauma. Ngunit, kapag sinuri natin ang tiyak na bigat at saklaw ng mga pangyayaring inilalarawan, makikita natin ang mga detalye na lumalagpas sa sarili niyang karanasan. May mga lyrics na nagdedetalya ng mga pandaigdigang kaganapan at matinding pisikal na tortur
na walang anumang historical record na nangyari sa buhay ni David. Iyan ang dahilan kung bakit kinikilala ang mga ito bilang Messianic Psalms eh. Hindi ito magkakasya sa hulma ng buhay ng isang ordinaryong hari, kahit pa si David yon. Para mas maunawaan natin ang mga bagay na ito na hindi naman nangyari kay David, silipin natin yung dalawang magkasalungat na awit mula sa ating mga sources. Unahin natin ang awit 2 o Psalm 2. Nakatuon ito sa ganap na kapangyarihan at otoridad, 'di ba? Inilalarawan dito yung mga bansa at mga hari ng buong mundo na nagbabalak maghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang pinahiran. At ang reaksyon ng Diyos sa global na pag-aalsang yon ay sadyang nakakagulat. Imbes na mag-alala o kaya maghanda ng mga armas, siya ay tatawa lang. Idedeklara niyang iniluklok na niya ang kanyang hari sa Zion na tumutukoy sa banal na burol sa Jerusalem. At yung ukos na ibinigay sa haring ito ang siyang naghihiwalay sa sitwasyon mula sa inaasahan nating politika ng sinaunang mundo. Dito ako napapaisip talaga eh. May sinabi ang Diyos sa haring ito sa kalagitnaan ng kanta. Sabi niya, hingin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang pamana at ang mga dulo ng daigdig bilang iyong pag-aari. Isipin mo yung kaliskis ng alok na iyan ha. Para itong isang ordinaryong empleyado na nilagay lang bilang manager ng isang maliit na branch ng kumpanya. Tapos, biglang pumasok yung may-ari at sinabi, sabihin mo lang at ibibigay ko sa iyo ang pagmamay-ari ng buong global conglomerate. Wala ni isang anak o apo si David na nakakuha ng ganitong uri ng pamamahala, di ba? Wala talaga. Dahil ang mga anak po ni David ay naghari lamang sa isang napakaliit na piraso ng lupa sa gitnang silangan. Kaya ang panawagan sa dulo ng awit para sa mga naghihimagsik ng hari na magpasakop at halika ng anak bilang tanda ng paggalang ay nagpapahiwatig na ang paglilingkod sa haring ito ay hindi lang pamumulitika. Ito ay paglilingkod mismo kay Yahweh. Ang saklaw nito ay ganap na pandaigdigan. Isang haring sasakopin ang buong mundo na may kapangyarihang hindi matitinag. Pero narito kung saan tayo makakaranas ng matinding whiplash sa ating pagsusuri na yon. Dahil kung ang awit 2 ay puno ng tapang at pananakop, yung susunod na teksto, ang awit 22, ay magbibigay ng matinding plot twist na sumasalungat sa lahat ng iyon. Oo, kasi ang awit 22 ay ganap na nagpapabago sa diskurso ng kasaysayan ng mga Israelita eh. Magsisimula ito sa isang nakakadurog ng pusong iyak mula sa bida ng kwento. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Basahin mo yung mga detalyeng sumunod at para kang nagbabasa ng isang nakakakilabot na true crime podcast script, hindi isang dokumento tungkol sa isang royal figure. Inilalarawan ng manunulat ang matinding dehydration ng persona. Sinasabi niyang ang lakas niya ay natutuyo na parang basag na palayok at ang dila niya ay dumidikit sa kanyang ngalangala dahil sa sobrang uhaw. Nakapaligid pa yung mga kaaway na inihalindulad sa malalaking toro ng Bashan. Na alam naman natin na mga dambuhala at agresibong hayop noon at mga liyong handang manlapag. Exactly. Tapos, idinagdag pa yung image ng mga aso na pumapaligid sa kanya. Na sa panahong iyon, di ba, hindi naman nakikita ang mga aso bilang mga cute na alagang hayop sa loob ng bahay. Oo, ibang-iba ang tingin nila sa aso noon. Sila ay mga mapanganib at maruruming scavengers sa mga kalsada na kumakain ng mga tira-tira o patay na laman. Kaya yung paghalintulad sa kanyang mga kaaway bilang mga aso ay nagpapakita ng sukdulang pagkaaba ng biktima at kawalan ng kalaban-laban. Grabe, no? At nakakagimbal yung mga particular na detalye ng kanyang pisikal na pagpapahirap. Nabanggit sa kanta na binutasan ng kanyang mga kamay at paa, nakikita daw niya ang lahat ng kanyang mabuto dahil sa pagkabanat ng kanyang katawan habang nakadisplay at pinapanood siyang mamatay ng mga tao. At habang naghihingalo siya, pinaghati-hatian ng mga kaaway ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan.
Oo, sobrang graphic ng description. Kaya ang tanong ko, paano mapag-uugnay mga sinaunang scholar na nag-aaral ng mga tekstong ito, yung isang duguan at pinapahayang taong inilalarawan dito doon sa hari mula sa awit 2 na bibigyan ng otoridad sa buong mundo? Paano naging iisang tao yung victim at yung global conqueror? Ang pagpasok ng temang ito ay nagpapakilala ng bagong kategorya para sa mga nagbabasa noong sinaunang panahon. Kasi dati, ang nakikita lamang nila sa pamamagitan ng lente ay kung sino siya at kung ano ang gagawin niya. Ngayon, nakatutok tayo sa kung ano ang gagawin sa kanya. At walang talaan sa kasaysayan na dumaan si David sa pampublikong pagbitay at ganitong uri ng matinding torture. Ang sitwasyong inilalarawan ay sobrang partikular na hinihingi nitong ipaliwanag ang layunin sa likod ng paghihirap na ito. At lumalalim pa ang misteryo natin ngayon dahil may malaking twist sa kalagitnaan ng kanta. Bandang verse 21, nagbago ng tuluyan ng ihip ng hangin mula sa iyak ng isang taong inabandona at mamamatay na, nagkaroon ng biglaang pagliligtas mula sa Diyos. Susundan ito ng isang napakagandang deklarasyon na dahil sa pagliligtas na ito, ang buong mundo, pati na yung mga bansa at mga susunod pang henerasyon ay aalalahanin ang nangyari at sasamba sa Diyos. So, iniwan tayo ni David sa isang napakalaking cliffhanger dito. Oo, binigyan niya tayo ng puzzle. 'Di ba? Nakita natin ang tagumpay, nakita natin ang brutalidad, pero hindi niya sinabi kung bakit kailangang dumaan muna sa tortura ang tagapagliligtas bago mangyari yung pandaigdigang paghahari na yon. At yung bakit at paano na iniwan ni David ay nangangailangan ng ilang daang taon upang tuluyang masagot. Dito na natin kailangang iikot ulit ang ating lente patungo sa mga hula ng mga propetang tulad nina Isaias at Mikas na siyang nagbigay ng mga huling detalye upang luminaw ang buong imahe. Kung pag-aaralan natin ang sitwasyong politikal na humantong sa mga hulangin ito mula sa aklat ni Isaías, sobrang tensyonado ng paligid niyan Kinubkob ng napakalakas at malupit na imperyo ng Assyria ang kaharian ng Juda sa ilalim ni Haring Ahaz. At punong-puno ng takot si Ahaz dahil alam niyang kayang burahin ng Assyria ang kanyang bansa sa mapa. Naghahanap siya ng mga politikal at militar na alyansa para makaligtas. Inalok siya ng Diyos na humingi ng kahit anong malaking tanda mula sa langit o sa ilalim ng lupa, pero tumanggi si Ahaz dahil naggunwari siyang ayaw niyang subukin ng Diyos. At dahil sa pagtangging iyon, ang Diyos na mismo ang nagbigay ng tanda na lalampas sa inaasahan ng hari. At alam mo ba kung ano yung ibinigay na tanda? Ito ay ang pangako na isang bata ang isisilang ng isang birhen, tulad ng idinedetalya sa Isaiah 7. Ang kapanganakan na ito ay hindi magmumula sa karaniwang pamamaraan. Ito ang magsisilbing patunay na ang Diyos ay tunay na kasama ng kanyang mga tao. At dinagdagan pa ito ng isa pang propeta, si Mikas. Hindi lang siya tumutok sa kung sino ang isisilang, kundi kung saan siya mismong lilitaw. Itinuro niya ang bayan ng Bethlehem ng Ephrata. At para maunawaan mo ang bigat ng pagpili sa Bethlehem ng Ephrata, isa itong nayon na sa aspeto ng geopolitics noon ay halos walang halaga. Kung naghahanap ka ng isang makapangyarihang hari na sasagip sa bansa mula sa mga dambuhalang imperyo, titingin ka dapat sa mga sentro ng kapangyarihan at yaman tulad ng Jerusalem, di ba? Hindi ka asa sa isang maliit at hindi kilalang probinsya. Bukod doon, idinagdag ni Isaías sa Kabanata 9 na ang taong ito ay magiging ilaw sa mga naglalakad sa kadiliman, partikular sa rehiyon ng Galilea. Na isa ring lugar na madalas hamakin at baliwalain ng mga matataas na opisyal sa Jerusalem. Totoo yan. Probinsya talaga siya Pero ang mas nakakagulat kaysa sa lugar ng kanyang kapanganakan ay yung mga titulong ikinabit ni Isaías sa taong isisilang doon. Inilarawan siya bilang Wonderful Counselor, Mighty God, and Prince of Peace.
Yung paggamit ng titulong Mighty God o makapangyarihang Diyos para sa isang tao, sa isang bata na isisilang, ay nagpapahiwatig na ang kalikasan ng Mesiyas na ito ay tumatawid sa hangganan ng pagiging tao lamang. Isipin mo yung sobrang laking contrast diyan, isang mighty God at Prince of Peace, pero magmumula sa isang walang halagang na yun. At dito na natin titingnan ng buo ang huling piraso ng puzzle mula kay Isaias. Dahil idinisenyo niya ang pinakamalalim at pinakakomprehensibong paliwanag kung bakit kinailangang magdusa ang haring ito. Gusto kong bigyan natin ng espesyal na atensyon ang Isaias 53. Dito, tahasang inilarawan ang Mesaya bilang isang tupa na inialay ang sarili bilang sakripisyo. With paanong ipoproseso ng isang Israelita noon ang ideya na ang kanilang makapangyarihang Diyos ay papatayin parang isang ordinaryong hayop? Napakaalagang maunawaan ang mekanismo ng sakripisyo sa kanilang kultura para maintindihan natin ito. Kasi sa araw-araw na pamumuhay ng mga Israelita, ang sistema ng pag-aalay ng mga tupa sa templo ay ang pinakasentro ng kanilang ugnayan sa Diyos. Patuloy silang nagkakatay ng mga inosenteng hayop bilang pambayad para sa kanilang sariling mga kasalanan. Ang paghahambing kay Isaias sa Mighty God bilang isang tupang tahimik na inihahatid sa katayan ay magdadala ng napakabigat na psikolohikal na epekto sa sino mang makakabasa nito. Binabago nito ang tingin nila sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Kaya pala, hindi siya basta binugbog o pinahirapan ng walang partikular na dahilan tulad ng iniwan tanong sa awit 22, ang matinding kalupitan ay may napakalinaw na layunin. Ayon sa pinag-aaralan natin mula sa text, tahimik niyang inako ang kaparusahan na dapat sana ay babagsak sa ibang tao para mabigyan ng kapayapaan at kagalingan ng lahat. Isang mananakop na nagwagi hindi sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga kaaway, kundi sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili niya. Correct. At yung paggamit ng imahe ng tupa, ang perpektong nagpapakita na ang pandaigdigang tagumpay na hinihintay nila sa awit 2 ay maaabot lamang sa pamamaraan na makikita sa awit 22. Ang sakripisyo, ang mismong magiging daan sa walang hanggang pamumuno. Sa pamamagitan ng mga huling propesya na ito, tuluyan ng napagdikit ng mga manunulat ang mga tila nagbabangga ang katangian ng pinunong ito. Alam mo, para sa iyo na nakikinig at naghahanap ng mga patterns sa mga nakalap nating impormasyon ngayon, ito marahil ang pinaka-nakakagulat na aspeto ng pagsusuri ng mga makasaysayang teksto. Minsan kasi, di ba, kung titingnan mo ng hiwa-hiwalay ang mga dokumento, mukha talaga silang magkakasalungat at hindi magkakatugmay. Paano magiging kawawang biktima at walang hanggang mananakop ang isang tao? Paano magiging makapangyarihang Diyos at tahimik na sakripisyong tupa ang iisang nilalang? Pero kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng lente at informasyon na ginamit ng mga magkakaibang manunulat na ito, nakakabuo ka ng iisang malinaw at nakakagimbal na imahe. Totoo yan, bumubuo ang mga hiwa-hiwalay na tekstong ito ng isang napakakomprehensibong pagkakakilanlan para sa iisang tao. Sino siya? Saan siya magmumula? Ano ang kanyang magiging katangian? Ano ang malaking epekto ng gagawin niya sa mundo? At higit sa lahat, kung ano ang gagawin ng mga tao sa kanya. Ang level ng partikularidad na makikita sa mga lumang kasulatang ito ay hindi matatagpuan sa kahit anong pamamaraan ng pagsusulat noong sinaunang panahon. Wala itong katumbas sa labas ng tekstong ito. Kung gayan, bago tayo maghiwalay, gawin natin ng isang mabilis na recap ng lahat ng tinalakay natin sa deep dive na ito. Nagsimula tayo sa isang napakalabo at lawak na pangako sa Hardin ng Eden tungkol sa supling ng babae na dudurog sa kasamaan. Pagkatapos, inikot natin ng lente at nakita kung paano ito kumipot mula sa buong mundo patungo sa nag-iisang linya ni Haring David na may bitbit na garantiyang magkakaroon siya ng walang hanggang trono. Tapos hinirap natin yung nakakagulat na kontradiksyon sa kanyang mga kanta, isang haring dadaan sa nakakakilabot na pagdurusa, na kalaunan ay makakamit ang pandaigdigang paghahari na sasakupin ng mga bansa.
At sa huli, nakuha natin yung mga eksaktong detalye mula sa mga propeta tulad ni na Isaias at Mikas, yung pambihirang kapanganakan sa hindi kilalang bayan ng Bethlehem at kung paano ang kanyang kamatayan ay idisenyo bilang isang perpektong sakripisyo upang tubusin ang mga kasalanan. Ang dami at bigat na mga detalyeng na connect-connect mula sa mga manunulat na hindi man lang nagabot sa isang henerasyon, ay napakahirap ipaliwanag kung ibabatay lamang natin sa manipis na pagkakataon. Ulat ng mga taong may iba't ibang background, mga nakikipagdigmangang hari, mga propeta sa panahon ng krisis, at mga sinuunang muskero na namuhay sa magkakaibang situsyong politikal, ay mahiwagang nagtugma-tugma upang ilarawan ng iisang tao na nagtatadlay ng napakaraming magkasalungat na katangian. Ano ang sinasabi nito tungkol sa mismong kalikasan ng ating kasaysayan? Iminumungkahi nito na dapat nating suriin kung ang mga malalaking kaganapan sa mundo ay talagang walang direksyon o kung merong itong sinusundang malaking blueprint. Eksakto eh. Ang kasaysayan ba natin ay isang serye lamang ng mga random na pangyayari na nagbabanggaan ng walang dahilan? O mayroon bang isang hindi nakikitang may akda na maingat na sumusulat ng isang buo, magkakaugnay at perpektong kwento sa paglipas ng libu-libong taon? Baka naman ang kasaysayan natin ay hindi lang basta isang koleksyon ng mga dokumentong isinulat ng mga nagtatagumpay para ipagmalaki ang sarili nilang ego. Baka ito ay sadyang idisenyo bilang isang mensahe para ipakilala sa atin ng isang taong matagal na nating hinihintay bago pa man na tayo isilang. Magandang bagay itong isipin at pag-aralan hanggang sa susunod nating pagtalakay.